Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng makakapanood po ng video reaction nito. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapamakan. Mga kaibigan, bigyan lang po natin ng kaunting komento at reaction itong nangyaring Senate hearing kahapon patungkol sa budget ng Department of Justice para sa taong 2024. At naging smooth naman mga kaibigan yung kanilang Senate hearing. Ang napansin ko lamang dito, syempre itong si Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo mga kaibigan ay bit-bit niyan yung Raffy Tulfo in action dito sa Senate hearing na ito na kung saan ang pag-uusapan ay budget para sa DOJ. At dito ibinida niya mga kaibigan yung kanyang programa na Raffy Tulfo in action at bawat katanungan niya na paulit-ulit at paulit-ulit din na sinasagot ng mga resource person ay hindi natin alam kung talaga bang naintindihan niya. Ito mga kaibigan, anyway, nandyan sa resource person nila si Chief Pau, Public Attorney's Office, si Priscilla Acosta at nandito rin mga kaibigan si Bucor Katapang. At nakakatawa lang mga kaibigan dahil itong dalawang ito, si Acosta, ay siniraan ang Public Attorney's Office. Kung inyong natatandaan, ito ni Raffy Tulfo dyan sa Raffy Tulfo in action mismo. Dahil ayaw niya sa Public Attorney's Office, which is lagi naman niyang nalalapitan ang Public Attorney's Office. Bawat reklamo dyan sa Raffy Tulfo in action, ang inire-recommend niya, diba? Ay ang Public Attorney's Office. Diba mga kaibigan? At ito na nga. Ito din si Katapang ay isa din sa mga resource person na isa rin sa mga siniraan ni Raffy Tulfo dyan sa Raffy Tulfo in action. Kung inyong natatandaan mga kaibigan, yung nagreklamo na babae dyan sa Raffy Tulfo in action na hindi daw masingil-singil itong si General Katapang, no? At sa huli, mga kaibigan, ay natuklasan na nagsisinungaling yung babae pero hindi man lamang humingi ng kaunting paumanhin itong si Raffy Tulfo sa kabila ng kanyang pagpapahiya, paninira dito kay General Katapang sa programa niya dyan sa Raffy Tulfo in action. But anyway, panoorin po natin mga kaibigan ang hearing na ito para makapagbigay tayo ng reaction patungkol dito. Senator Tulfo, if he wants to make any introductory remarks. Yes, Mr. Chair. I would like to put it on record that I fully support the proposed budget for 2024 by the DOJ and its attached agencies. As a matter of fact, mamaya po Mr. Chair, meron akong mga gustong idagdag, isingit na additional budget for them, especially sa NBI. Because the NBI being the premier investigative agency, we expect a lot from them, but we're not giving them enough. Ako po ang mismo makakapagtistigo niyan kasi every so often kapag may mga kaso po ako sa radio show ko na yung mga complainant medyo umiiwas sa PNP, tumatawag po ako sa NBI kasi mas mataas ang tiwala nila sa NBI at nakikita ko yung kakulangan nila sa personnel. Overwhelmed sila. Believe it or not, correct me if I'm wrong, 400 something lang ang agents ng NBI nationwide, serving nationwide. Kung ikumpara po natin sa halimbawa Manila Police District covering the area of Manila lamang, they have 4,000 personnel. Nakita niyo po yung disparity. And ang NBI ay malawak po yung tinatrabaho, sinusolve ang crime, and yet they don't have enough. So yan po muna. Pero mamaya may mga questions na ako. Inquiries lang, patungkol lang sa NBI at saka sa immigration. Thank you. So ito mga kaibigan, ipinagmalaki ni Raffy Tulfo yung kanyang Raffy Tulfo in action kasi kapag daw may mga reklamo na dyan sa Raffy Tulfo in action ay tumatawag siya dyan sa NBI. At ito na nga mga kaibigan, di ba? Hindi lang NBI ang tinatawagan mo, siniraan mo naman Raffy Tulfo ang mga PNP. Di ba lagi ka rin na tumatawag dyan sa mga kapulisan natin, di ba? Masyado mo naman na sinisiraan ang ating mga kapulisan. Anyway, salamat doon sa pagsuporta mo dito sa proposed budget ng DOJ para sa taong 2024. Pero hindi na kailangan na bitbitin mo ang programa mo na Raffy Tulfo in action dahil taliwas yan sa pinag-uusapan dyan sa budget na iyan, no? Para sa DOJ. Syempre, ang mga manonood
di ba, ay hindi naman interesado kung ano yung mga reklamo dyan sa Raffy Tulfo in action dahil yan ay pribadong ahensya mo. Di ba? At ito naman, itong public hearing na ito ay hindi kailangan ng kung ano man ang nirereklamo, no? Diyan sa Raffy Tulfo in action. So talagang isiningit pa talaga mga kaibigan, di ho ba? At ito na nga, talaga ba na NBI lang ang tinatawagan mo? Talaga ba na hindi nakakatulong ang pulis sa programa mo? Bagamat karamihan sa mga napapanood namin dyan sa Raffy Tulfo in action ay lagi ka naman na tumatawag sa mga ating mga kapulisan, di ho ba? So, huwag naman masyadong siraan ang ating PNP. Mr. Chair. Salamat, Senator Raffy. I'm sure the department appreciates your support and the Bureau also. Traditionally, this committee has also been very supportive of Secretary Boying and the department. So we'll turn it over to you, Sec, for any presentation you may wish to make. Thank you, Mr. Chairman. Chairman Sani Angara, Senator Raffy Tulfo, members of the committee present, and those online. On behalf of the entire DOJ family, I am pleased to present to you the proposed budget for the fiscal year 2024 of the DOJ, including the constituent and attached agencies. This is based on the President's budget or the National Expenditure Program. With me today are the Undersecretaries and Assistant Secretaries, and also present are key officials of the DOJ proper and heads of the attached agencies under the DOJ to provide answers on details on any query that the members of the committee may raise. And here present today are the following: Chief Public Attorney Persida Acosta, NBI Director Medardo de Lemos, Immigration Commissioner Norman Tancinco, LRA Administrator Gerardo Sirios, Parole and Probation Administrator Benvenuto Benitez Jr., Government Corporate Counsel Roger Quevedo, PCGG Chairperson John Agbayani, Solicitor General Minardo Guevara, Director General Gregorio Catapang from the Bureau of Corrections, Executive Director Irene De Torres Alogok from the Office of Alternative Dispute Resolution, and all other personnel of the DOJ who may be of help for this budget presentation. So with this, Mr. Chairman, I would like to turn over the floor to Assistant Secretary Eric Vida to give the budget summary presentation. Go ahead, Asik. Morning po. With the permission of the Chairman, Senator Tulfo, Senator Angara, good morning, Your Honors. The total 2024 budget, proposed budget of the DOJ, including its constituent and attached agencies, amounts to 34.486 billion pesos, as compared to the appropriations for fiscal year 2023 of only 28.607 billion. As you may note, the DOJ budget for 2024 is only 0.60% or less than 1% of the total national budget of 5.768 trillion. Next slide, please. On the overall, 66.30% is allocated for personnel services, which will be used for salaries and other compensation of employees. So punta tayo ito mga kaibigan, yung pagbasa lamang ng mga proposed budget para sa 2024 ng DOJ. At punta tayo mga kaibigan sa mga tanong ni Raffy Tulfo kung ito ba ay naaayon sa kanilang pinag-uusapan dyan sa Senate hearing na yan. At UP. We'll turn it over to Senator Raffy Tulfo. I think he wants to make a few points, but I know he's very supportive of the department, as many of us are here. Salamat, Senator Raffy. Thank you, Mr. Chair. Ito ang sinabi ko, gusto ko pong madagdagan sana ang budget ng NBI. Huwag sana magalit yung DA. Kasi during the last hearing, napansin ko, meron silang 50 million confidential funds, 50 million pesos. Tinanong ko, para saan itong 50 million, saan gagamitin? Ang sabi ng taga-DA, to go after smugglers. Sabi kong to go after smugglers, nandiyan naman yung customs, nandiyan yung NBI, PNP. Hindi masagot. So siguro, Mr. Chair, I'm proposing na medyo pumitas tayo doon sa budget ng DA sa confi funds, i-transfer natin ilan doon sa NBI. Siguro distribute natin. PNP, immigration, I don't know, nasa discussion niyo po yun. Pero para saan kasi, really, it doesn't make sense na yung DA magkakaroon ng confidential funds. Now, meron na po ako ilang mga inquiries which I will direct to the immigration and NBI. Nung Friday po, na i-on air sa programa ko sa Wanted sa radyo, itong magkasintahan, sikat po ito, si Mikey Agustin
and Yexel Sebastian. Daan-daan libong milyong piso na, hundreds of millions of pesos na po ang na-scam nila, investment scam. And baka abutin nga po sa billions of pesos na. Na-announce ko na po ito sa radio ko, and then before sa radio ko, kumalat ito sa social media. Kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan, sakay po ng Cebu Pacific, going to Nagoya, Japan. Hindi ko alam kung ito'y tumatakas na or baka pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Is there any way, I know na kailangan ng whole departure order from the court bago nyo hindi mapasakay yung isang taong gustong bumiyahe. Pero is there any way na mapigilan, I don't know, it's up to you sa immigration. Gayon, meron naman palang balita na kalat na ito ay marami na na-scam. Ito mga kaibigan matagal na ito na pinag-uusapan, di ba, dyan sa Senado, kung ano talaga ang gagawin, pwedeng gawin ng immigration, di ba, o ng NBI, kung ang isang tao ay sikat na daw, no, na marami nang naluloko, na hindi pwedeng paalisin. At ito mga kaibigan, ang laging kasagutan ng ating immigration at ng ating NBI, na walang whole departure or order. Diba? Kapag wala naman na hold departure order, hindi naman pwede na i-hold mo yung tao at hindi paalisin. Diba? Yan ang regulasyon. Ngayon, matagal na ho ito na pinagigiitan, no, ni Raffy Tulfo. Ngayon, kung yan pala ang gusto mong mangyari, Raffy Tulfo, na gusto mo na ma-hold yung isang tao kahit wala pa na kaso, wala pang nire-release ang ating korte para ma-hold ang isang tao na kalimitan ay inireklamo dyan sa Raffy Tulfo in action na programa mo, edi gumawa ka ng batas. Kasi Senado ka ho. Hindi yung uutusan mo yung Department of Justice o yung NBI o yung Immigration na i-hold yung isang tao na may nagrereklamo dyan sa Raffy Tulfo in action kahit wala pang whole departure order, di ho ba? Inireklamo na sa NBI. Attorney Commissioner, go ahead, please. Commissioner. Good morning, Mr. Chair, Senator Tulfo. With the permission of the Secretary. Indeed, our records show that Mikey, Trixia, Agustin, and Bixel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And based on our records, the two subjects have no whole departure order. And in fact, they have no derogatory record based on our database. Other than a whole departure order that can be issued only by a regional trial court upon a case filed, the Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin, but there must be a complaint already filed with the prosecutor's office, or a precautionary hold order can be issued also by the court upon filing of the criminal complaint with the prosecutor's office. So, as of now, we have no reason to hold the departure of the two subjects. So, yung mga kaibigan, napakalinaw ng paliwanag ng NBI na walang whole departure order para sa dalawang magkasintahan na ito na inireklamo dyan sa Raffy Tulfo in action. Ngayon, ang proseso ho kasi lagi, diba, dyan sa atin, no? At kahit pa siguro sa ibang bansa, ang proseso bago ma-hold ang isang tao at hindi makalipad o hindi makaalis sa ating bansa, kailangan meron muna whole departure order. Galing ito saan? Siyempre sa korte. Magre-release ang korte kung may nagreklamo. Kung may kaso, may complaint para sa taong yan, di ba? At siya talaga ay hindi pwedeng makaalis sa ating bansa, yun ang gagawin na mag-re-release ang korte, no, ng whole departure order para hindi makalis yung tao na yan. Okay, ito siguro tanong ko kay Secretary Remulla, kasi many years ago, I know na yung Secretary ng DOJ pwede mag-issue ng whole departure order, if I'm not mistaken, Secretary Remulla, upon the recommendation of the NBI dahil meron ng case na i-file against kung sino man yung mga tao na i-file po sa kanila.
Sir, ang pwede lang ho namin gawin ay lookout bulletin lang po. Nagkaroon na po ng kaso ito nung araw, nung panahon ni Secretary de Lima. At dumating po ito sa Korte Suprema. At hanggang lookout bulletin lang po ang aming pwedeng gawin. Kasi yung right to travel po yung ating titingnan. Ngunit kung gagawa po tayo ng batas na magkakaroon po tayo ng ibang pagsusuri sa mga taong may kaso o dapat kasuhan, maaari po nating panghawakan pa yung mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan igalang po natin yung right to travel na sa saligang batas. Tama po. So yan mga kaibigan, napakaganda rin at napakaliwanag. Inulit lang mga kaibigan, tinagalog lang ni Secretary Remulla yung sinabi ng NBI na kailangan mayroong kaso, mayroong hold departure order kasi nga mayroong right to travel ang bawat Pilipino mga kaibigan. At pinagigiitan talaga ni Raffy Tulfo na baka daw merong magagawa ang Department of Justice para sa mga taong inirereklamong ito kahit wala pang hold departure order, mga kaibigan. So, ganyan ka-bilib itong si Raffy Tulfo sa kanyang mga paniniwala na pwedeng i-hold ang isang tao at labagin ang karapatan niya para bumiyahe. No? At i-hold dyan mismo sa ating immigration. At ang mag-hold ay yung NBI, immigration, or ang Department of Justice. Diba? So, ikinumpara pa mga kaibigan ni Raffy Tulfo yung mga nakaraan na araw at iyon na nga ang nangyari dito na paliwanag ni Secretary Remulla na nangyari yon nung panahon ni De Lima dahil nakarating yon sa Department of Justice. So, pero ulitin pa rin mga kaibigan ni Raffy Tulfo ang kanyang mga katanungan na ito at ipagigitan niya. At ito na nga, nagparinig itong si Secretary Remulla na kung may batas. So, Raffy Tulfo, gumawa ka ng batas kung ano man ang gusto mo na i-hold, no? Ang isang tao na nirereklamo dyan sa Raffy Tulfo in action, no? Para hindi makalabas sa ating bansa. Diba? Pero ang imposibleng mangyari yan mga kaibigan dahil malalabag ang karapatan na bumiyahe ng bawat isang Pilipino. Kanina kausap ko nga po yung Legis group ko para pag-aralan yung possibility na kapag halimbawa putok na sa social media, putok na sa buong bansa na ito'y marami na naluloko, siguro payagan yung Secretary ng DOJ na magpalabas ng hold departure order kasi yung pagsampa ng kaso sa piskal, mahabang proseso yan, Mr. Chair, and then iraraffle pa yung papunta sa judge, makakatakas na nga yung manluloko. Another example here is, ito pong si Niña Mapatid, ito po ba nasa radar nyo, Attorney Tansinko, and then sa NBI kasi ang dami na rin po mga reklamo dito kay Niña Mapatid. Yung kanyang style ay maghikayat siya ng student visa papunta ng Canada para ma-circumvent niya yung illegal recruitment, anti-illegal recruitment law natin. Labas-masok na ito ng ibang bansa, papunta ibang bansa. Hindi natin siya papipigilan. Pupunta ng Hong Kong, Dubai, doon nakakapag-recruit ulit siya ng mga OFWs at naluloko. So patuloy siya nakakapag-recruit. So, ito ba'y nasa radar nyo? Itong si Mapatid, and are not doing anything na para makipag-coordinate sa NBI o sa DOJ? Ang pinakamagandang gawin dyan, Raffy Tulfo, ay gumawa ka ng batas. Gumawa ka ng batas na ang lahat ng bantog na bantog, yung kilalang kilala na, to, lalo na ngayon dito sa social media na mga nag-i-scam, diba? Yung katulad nung inireklamo dyan sa Raffy Tulfo in action, na kahit naman walang hold departure order, ay pwedeng i-hold dyan sa immigration. Diba? At dakpin ng NBI. Dahil yan ang gusto mong mangyari, di gumawa ka ng batas kung yan maa-aproban. Pero imposibleng mangyari yan. Kaya ang ginigipit mo at gusto mong utusan ng kung ano man ang gusto mo, no? O kung sino man ang gusto mo na ipa-hold ng dahil dyan sa nagreklamo dyan sa Raffy Tulfo in action, di ba? Ay pwedeng mangyari. So, ang pinakamagandang mong gawin dahil senador ka, 'di ba? Nakita mo na ang problemang ito, no? Yung mga sikat na nang-i-scam daw, no? Kahit wala naman na kaso pa na naisasampa, wala pang matibay na ebidensya, 'di ba? At hindi pa nagiging guilty. I-hold, 'di ba? Diyan sa immigration. Alam niyo kasi mga kaibigan, ang karapatang bumiyahe ng bawat Pilipino ay napakalakas po ito na batas at ito ang mababangga ng gustong mangyari ni Raffy Tulfo.
Yes, Your Honor. We are closely coordinating with the Department of Migrant Workers on this particular case. But again, we don't have the ground to hold her because there's no whole departure order issued by the court. But in cases where Eric Roots passes through immigration, we examine or assess thoroughly the passengers, and sometimes we intercepted some of her recruits. But as for her herself, we don't have the ground to withhold her departure. But we are closely coordinating with the MW, considering that the subject is engaged in illegal recruitment. Just want to acknowledge the presence of two of the committee vice chairs, Vice Chair Senator JV Ejercito. So yun mga kaibigan, ang napag-usapan dyan kanina, dyan sa hearing na ito. At hindi na ito mga kaibigan tinapos ni Raffy Tulfo after ng kanyang mga katanungan, no? Ay umalis na siya. Hindi niya natapos yung hearing na ito dahil siguro sa alam niya na wala siyang masisigawan dito. Dito si Remulla, dito si Priscilla Acosta, no? Ang chief ng PAO. At dito si Katapang, yung kanyang mga siniraan dyan sa Raffy Tulfo in action. Anyway, ang pinakamagandang gawin, no, ni Raffy Tulfo ay gumawa siya ng batas patungkol dyan sa gusto niyang mangyari na kahit walang hold departure order ay pwedeng i-hold o pwedeng dakipin ng NBI. Kapag sikat na at pwede at inireklamo dyan sa Raffy Tulfo in action at kapag inutos mo ay utusan mo ang NBI o ang immigration na huwag paalisin yung tao kahit walang hold departure order mula sa korte. Diba? Kaya gumawa ka ng batas kung ano yung dapat dyan. Kasi senador ka. Diba? So, yan lang mga kaibigan. Ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay.